Kung ang Oak Island ay talagang may nakatagong lihim, may isang napakahalagang tanong, sino ang unang nakarating dito? Dahil bago pa dumating ang mga treasure hunters, bago pa nagsimula ang paghuhukay noong 1795, maaaring may ibang tao nang nakatapak sa isla. At ang ilang bagay na natagpuan sa Oak Island ang naging dahilan kung bakit nagsimula ang ganitong teorya. Mga piraso ng kahoy, mga metal fragments, mga materyales na tila hindi karaniwang makikita sa ilalim ng lupa. At higit sa lahat, mga bagay na nagbigay sa ilang treasure hunters ng paniniwalang maaaring mas matanda ang misteryo kaysa sa unang akala. Pero may malaking problema. Hindi lahat ng sinasabing artifact ay may malinaw na pinagmulan. Kaya ngayong episode, susuriin natin ang mga bakas clue ba ang mga ito o bahagi lamang ng alamat. Ayon sa mga lumang salaysay, may mga layer ng kahoy at iba pang materyales na lumilitaw habang lumalalim ang excavation dahil kung may mga bagay na tila sadyang inilagay sa ilalim ng lupa, maaring may gumawa nito. At kung may gumawa, may dahilan. May ibang tao na ba sa Oak Island bago ang 1795? Kung oo, sino sila at bakit sila nagpunta roon? Isa sa pinakakilalang kakaibang materyales na nauugnay sa Oak Island ay ang coconut fiber. Bakit ito naging kontrobersyal? Dahil hindi natural na tumutubo ang niyog sa malamig na klima ng Nova Scotia. Paano ito nakarating doon? Baka dinala ito ng mga barko. Noong panahon ng maritime trade, ginagamit ang coconut fiber o coir sa iba't ibang bagay, gaya ng rope. Kung ang fiber ay natagpuan sa isang lumang underground structure, maaaring mas matanda ang construction kaysa sa mga unang settlers. May mga ulat din tungkol sa mga metal fragments na natagpuan. Para sa treasure hunters, napakahalaga nito. Pero muli, hindi lahat ng metal ay ancient treasure. Maaring bahagi ito ng tools o naiwan ng mga treasure hunters mismo. Ito ang isa sa pinakamahirap na problema sa Oak Island archaeology. Stratigraphy. Kailangan mong malaman kung ang layer ay hindi pa nabago. Kaya kapag may nakitang metal fragment, hindi sapat na sabihin metal ito, ibig sabihin ancient. Isa sa mga pinakakilalang alamat ay ang isang bato na sinasabing may kakaibang markings, ang 90-foot stone. Ayon sa kwento, ang inscription ay maaaring tumukoy sa isang nakatagong kayamanan. Isang bato na may mensahe sa ilalim ng lupa. Walang matibay na surviving evidence na nagbibigay sa atin ng tiyak at independently verified translation ng sinasabing mensahe. Baka hindi treasure hunter ang unang naghukay sa Oak Island. Baka may naunang grupo na nagtayo ng mga kakaibang structures. May mga bersyon na nag-uugnay sa European sailors, pirates, o mas malalaking teorya gaya ng Knights Templar. Ang mga teoryang ito ay higit na nakabatay sa interpretasyon ng mga artifact, historical coincidences, at folklore. Bakit nga ba napapasok ang Knights Templar? Dahil naniniwala silang maaring nagdala ang mga Templar ng mahalagang artifacts dito. Ang money pit, isang uri ng vault. Ang flood tunnels, security system, isang medieval treasure thriller sa totoong buhay. Ito ang golden rule ng archaeology. Hindi lamang mahalaga kung ano ang natagpuan, mas mahalaga kung saan, kailan at paano. Hanggang ngayon, wala pa ring artifact na kayang sabihin ng malinaw, ito ang gumawa ng money pit. Sa susunod na bahagi, susuriin natin ang The Knights Templar. May koneksyon nga ba sila sa Oak Island? Mas lalalim pa ang misteryo.